Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy sa mga pintuan o mga chapter na tinatalakay natin sa aklat ng Tauhid, tayo ay nasa ikalabing isang chapter o yung pinamagatang Bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, o pintuan na hindi pwedeng magkatay ay ang pagkakatay na ito o pag-aalay na ito ay iaalay natin para sa Allah sa lugar kung saan ito ay pinagkatayan o pinag-alayan ng hayop para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tatalakayin nating topic ngayon. Ibig sabihin, kahit pa ang pagkakatay na gagawin mo o pag-aalay na gagawin mo ay para sa Allah, pero yung lugar na yun ay pinag-alayan ng iba o pinag-alayan para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi katanggap-tanggap o hindi ito dapat gawin ng isang Muslim. At sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, ang pintuang ito ay sumusunod sa pintuang sinundan ito, yung ikasampung pintuan o ikasampung chapter, sapagkat sa pintuang ito o yung nakalipas na pintuan, babu ma jaa fi dhabhi li ghairillah, o yung mga tinutukoy na bagay sa pagkatay ng hayop para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay haram, di ba? Sapagkat ito ay shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pintuang ito, ikalabing isang pintuan, ay nasa ikalabing isang chapter o yung pinamagatang Bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, o pintuan na hindi pwedeng magkatay ay ang pagkakatay na ito o pag-aalay na ito ay iaalay natin para sa Allah sa lugar kung saan ito ay pinagkatayan o pinag-alayan ng hayop para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tatalakayin nating topic ngayon. Ibig sabihin, kahit pa ang pagkakatay na gagawin mo o pag-aalay na gagawin mo ay para sa Allah, pero yung lugar na yun ay pinag-alayan ng iba o pinag-alayan para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi katanggap-tanggap o hindi ito dapat gawin ng isang Muslim. At sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, ang pintuang ito ay sumusunod sa pintuang sinundan ito, yung ikasampung pintuan o ikasampung chapter, sapagkat sa pintuang ito o yung nakalipas na pintuan, babu ma jaa fi dhabhi li ghairillah, o yung mga tinutukoy na bagay sa pagkatay ng hayop para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay haram, di ba? Sapagkat ito ay shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pintuang ito, ikalabing isang pintuan o chapter na ating tinatalakay, itong pintuang ito ay tinatawag na Saddu Zari'ah al-mufdiyatu ila dhabhi li ghairillah. Ibig sabihin, ang pagharang sa pintuan bago pa mangyari ang hindi inaasahan o ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatampal. Ibig sabihin, ipinagbawal ang pagkatay sa lugar kung saan ito ay pinag-alayan ng iba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pintuan upang hindi na dumiretso ang isang Muslim doon sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakalipas nating pinag-aralan. So, alhamdulillah. So ngayon, pinaliwanag ni Sheikh Salih Al-Fawzan, sabi niya, ito ay Arabic language na mas mainam na marinig natin at makita natin. Sabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babun la yuzbahu. Ibig sabihin ay yung ha, ano yung haraka ng ha? La yuzbahu. Ano ang haraka ng ha? Dito. Brother Abdurrahman, ano po yung haraka ng ha? La yuzbahu.
O, Dhamma po, Sheikh. Dhamma. Dhamma. Okay, Dhamma. So ano yung ano to? La yuzbahu. Ibig sabihin ito ay fi'l mudari. Fi'l mudari. At yung fi'l mudari, ibig sabihin ng fi'l mudari, ito yung present tense. Pag ito ay sumunod ito sa la, ibig sabihin nito ay la nafiya. Ibig sabihin, ang tinutukoy doon sa la na yon ay yung la na nagtatanggi. O la na hindi sumusuporta sa bagay na kanyang sinusundan. O nafi. Ibig sabihin, hindi. Or wala. Kung ita-translate natin ito sa Tagalog, wala. Kapag ka, dhamma yung ha. Walang pagpintuan ng wala. Wala o hindi pwede. O hindi. Pintuan sa hindi. Pagkatay ng hayop para sa Allah. Yun yung ibig sabihin niya. Kung ito naman ay bil iskan o la yuzbah. Ibig sabihin, la yuzbah. Okay? La yuzbah. Pwede kasi nating basahin ito sa Arabic. La yuzbahu o la yuzbah. Ibig sabihin ng la yuzbah sa pamamagitan ng sukun, yung ha niya, ibig sabihin nito la nahiya. Ibig sabihin ng la nahiya ay pagbabawal o pintuan na hindi maaari o hindi pwede. Yun yung pangalawa. Pintuan na tumutukoy sa pagbabawal ng pagkatay para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na ito ay pinag-alayan ng hayop para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung dalawang kahulugang ito ng Arabic term o Arabic na title na ibinigay ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ito ay katanggap-tanggap at pwede nating tanggapin bilang translation o bilang pag-aaral sa pintuang ito. At ano yung mga halimbawa natin? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, siya ay nagbibigay, idha ja'a nahyu, sabi nga ng mga nagpapaliwanag sa Arabic language, kapag ang pagbabawal na ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng la nafiya, okay? Ibig sabihin ay yung pagbabawal na ito ay kumbaga tumutukoy sa hindi direktahang uutos na ito ay bawal, ito ay mas obligado nating tanggapin at mas obligado natin itong kilalanin. Halimbawa, pag sinabing la yudbahu, ito ay mas dapat at mas dapat nating tingnan. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga halimbawa, yung pagbabawal na ang siga nito o yung pamamaraan ng pag-uutos ng pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pag-uutos o ang pagtanggi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la tashuddu ar-rihal illa thalathati masajid. La tashuddu ar-rihal illa thalathati masajid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng mag-intensyon. Hindi pwedeng mag-intensyon o hindi maaaring maglayon ang isang Muslim na siya ay maglalakbay para bisitahin ang lugar na ito maliban lamang sa mga tatlong masjid na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung tatlong masjid na pwede nating puntahan at bisitahin? Okay. Brother, sino yung mga natin? Tatlong masjid na pwedeng bisitahin at puntahan ni Propeta ng mga Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brother Ruel. Ustad, tanungin kaya natin itong mga to, Ustad, oh. Alin? Ayan, yan. Dalawa, mashallah. Masarap yung kain nila, eh. Allahu Akbar, mashallah. Sige. Ano yung tatlong lugar, tatlong masjid na pwedeng bisitahin
ng mga Muslim o pwedeng maglayon ang mga Makkah. Muslim na pumunta dito? Masjid. Okay. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Una-una po sa sa Makkah, Masya Allah. sa Medina, at saka Opo. sa Al-Aqsa. 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 Saan po matatagpuan ang Al-Aqsa? Al-Aqsa ba? Palestine. Sa Jerusalem. Palestine. Sa Al-Quran. Palestine tama? Sa Palestine. Masya Allah. Masya Allah. So bakit ito? Okay. Itong hadith na ito ay napapanahon at ito ay dapat maging malinaw sa ilan sa atin o karamihan sa atin. Kasi kahit ngayon, mayroong ibang mga Muslim na sinasabi nila mas mainam ang pagpunta sa tatlong kilalang lugar. IBP. Ano yung IBP? India, Bangladesh at saka Pakistan. So ito ay kasalungat sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagbisita ay pwedeng gawin lamang sa tatlong mga masjid. Yung Makkah na ito ay sa Kaaba o Masjid al-Haram, sa Madina na ito yung Masjidun Nabawi o masjid na itinayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at saka yung Masjid al-Aqsa. Ito lamang ang dapat layunin ng isang Muslim na puntahan upang ito ay bisitahin. So yun yung isa sa mga paraan ng pagbatawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay patanggi, hindi maaaring bisitahin. Okay? Yung pangalawa, hada nafyun ma'anaha an-nahy. Ibig sabihin pagtanggi na ang ibig sabihin nito ay pagbabawal. Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sino man ang naging obligado sa kanya ang pag-hajj. Okay? Sino man ang naging obligado para sa kanya ang pag-hajj, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya maaari o hindi siya dapat magsalita ng masama o di kaya ay gumawa ng kalaswaan at huwag siyang makikipagtalo sa panahon ng pag-hajj. So dahil dito ay mas naging kumbaga mas naging nabigyan ng diin ang pagbabawal sa mga bagay na ito na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung ilan sa mga paraan sa Arabic language na nagbibigay ng kumbaga yung mga nagbibigay ito ng shout. Ibig sabihin ay yung lasa, tamis ng pag-aaral sa Arabic language ng mga Arabo at maging ang nagnanais na pag-aralan ang Arabic language at ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng language na ito ay language ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Quran sa pamamagitan ng Arabic. At sinabi, wa qawluhu la yudbahu lillahi fi makanin yudbahu fihi li ghairillah, sapagkat ang pagkatay sa lugar kung saan ito ay fi hadal makan wa in kana lillah, kahit ito ay kakatayin mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging wasila. Ibig sabihin ng wasila ay dahilan o pamamaraan o daan tungo sa shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sa pagkatay, dapat sa pagkatay sa lugar na yon ay mayroon ditong kumbaga pagdakila doon sa lugar na yon at the same time ay ang paggaya sa mga musyrik, sa mga nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad halimbawa ng pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagsasala sa mga libingan. At kahit yung ating pagsasala na gagawin, para kanino yung pagsasala natin? Lillah, di ba? Lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ating pagsasala, sigurado sa atin. Sigurado natin na ito ay para sa Allah. Pero ang pagbabawal ng pagsasala sa libingan ay ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagsara o bilang pagharang sa daanan o sa pamamaraan na ito ay magdudulot ng shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, yung
pagdudua. Yung pagdudua at ganon din yung pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasala ng isang Muslim tuwing dapit hapon or tuwing paglubog ng araw. Di ba ipinagbawal sa ating mga Muslim ang pagsasala tuwing lulubog ang araw? Ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay wasila, ito ay daan tungo sa pagsamba sa araw. Subhanallah. Ito ay daan tungo sa pagsamba sa araw sapagkat ang mga musyrikun, ang mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagsusujud o sila ay nagpapatirapa sa Allah subhanahu, sila ay nagpapatirapa yung mga musyrikun sa araw tuwing ito ay lumulubog. Subhanallah. Kaya ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasala ng isang Muslim tuwing lumulubog ang araw. Okay? Yung oras ng paglubog mismo ng araw, pinagbabawal ang sala. At ganoon din, sa mismong pagsikat ng araw, ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sala o ang pagsasala habang sumisikat ito. Dahil sa oras na ito, ang mga musyrikun o ang mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay din ng sujud o nagpapatirapa sa araw sa oras na ito. At ang mga oras at mga lugar na ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawa ng ibada o pag-alayan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ito bilang pagharang o bilang pag-close ang daanan tungo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung topic natin sa gabi nito. Alhamdulillah. Pagkatapos nito, sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ang isa sa mga dalil na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abadan. La takum fihi abada. Mula sa surah Taubah. Mula sa surah Taubah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, do not stand for prayer within it. Okay? Mula sa surah Taubah, verse 108. Huwag kang magsasala sa lugar na yan. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga mufassirun o nagpapaliwanag ng aya at ng Quran, sinabi nila at tinutukoy sa ipinagbabawal na lugar kung saan ito ay pagsasalahan sa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tinatawag na Masjidud Dirar. Masjidud Dirar. Ito yung pangalan ng masjid na ito o moske na ito. Ipinagbawal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasala sa masjid na ito. At ang kwento nito ay tungkol sa naiulat na kwento kay Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir al-Fasiq na siya ay naging masunurin, siya ay naging isa sa mga dalubhasa sa mga aklat ng nauna o sa mga naunang mga kapahayagan sa panahon ng Jahiliyyah. At siya ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa itinawag sa kanya o kinilala siya bilang Abu Amir ar-Rahib. Ibig sabihin siya ang pare na si Abu Amir. Siya ay kinilala at dinakila ng mga tao dahil sa nakitang pagsamba mula sa kanya at pagiging matuwid. Subalit noong naghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo Madina, kinainggitan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bagkus at sa halip na siya ay maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtakwil. Itinakwil niya ang pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulot ng kanyang inggit at kinasuklaman. Nagalit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, siya ay hindi rin tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkus, kinagalitan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag siya bilang Abu Amir al-Fasiq.
Kinilala siya ng mga tao sa Jahiliyyah bilang Abu Amir Ar-Rahib o ang pari o ang monghe na si Abu Amir, pero ang itinawag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Amir na pasaway. Ang pasaway na si Abu Amir sapagkat siya ay lumabas sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at itinakwil niya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nito, nung pumunta ang si Abu Amir na ito sa lugar ng Asyam o yung lugar na Syria, Iraq at ilang pang mga lugar na malapit dito na ito ay nanatili sa kanyang pagiging Kristiyano, nanatili sa kanyang pagiging panatiko at siya ay mayroong kinikimkim na sama ng loob kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inggit kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nagsulat doon sa Syam sa mga jamaa mula sa mga munafiqin na nanatili sa Madina. Ang sabi ni Abu Amir na ito, o kayong mga taga-Madina, yung mga munafiqun doon sa Madina, maggawa kayo ng lugar, bahay kung saan ay magkakaroon tayo doon ng pagpupulong, pagmi-meeting at doon natin pag-uusapan ang mga bagay-bagay. At ang gusto ng mga ito, ni Abu Amir at ng mga munafiqin, ay ang lugar na ito ay maging lugar kung saan pag-uusapan nila kung papaano nila patatalsikin, papaano sila gagawa ng kasamaan laban kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Islam. At hindi nila ito, at kumbaga nagawa nga nila na nagkaroon sila ng lugar ng bahay, parang ito ay isang bahay, at noong bandang huli ay ginawa nila ito na parang isang itsura ng masjid. At katapos, nung nabuo na yung lugar na yun, na simula ay bahay at ito ay kumbaga lugar lamang ng pagmi-meeting, pagkatapos ay ginawa nila ng dahilan para makita ng mga Muslim na kunwari ay maganda ang kanilang intention. At nung nabuo na ngayon, sinabi ng mga ito, banaynahu min ajli dha'ifi wal maridi wal laylatil matirati wal laylatil syati'ah o syati'ah. Sinabi nila, nung nabuo na mismo Masjidud Darar, binuo namin ang lugar na ito, ang masjid na ito, para sa mga mahihina at para sa mga may sakit at para sa gabi na maulan at para sa mga manlalakbay. At humingi sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagkakataon upang magsala sa masjid na ito. At yung gusto nila, ano yung pagnanais nila, bakit sila humingi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala doon? Taghtiyatan. Yuriduna min hada at taghtiyah wal khadi'ah. At ang gusto nila dito ay upang matakluban o matakpan nila ang kanilang unang intention o unang layunin, unang plano, at maloko nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito pinangakuan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ala safarin ila gaswati Tabuk. Kami ay nasa isang panglalakbay tungo sa digmaan o labanan sa Tabuk, isang lugar sa Saudi Arabia. At inshallah, sa gustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag kami ay bumalik mula doon sa digmaang yun, magsasala kami sa lugar na yan. Ito ang pangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma raja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at noong bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng kanyang mga sahaba mula Tabuk papuntang Madina, at kakaunti na ang masafa, kakaunti na lamang yung natitirang lugar, lalakbayin nila tungong Madina. Okay? Sabi nila, ang natitirang paglalakbay na lamang ay isang gabi o dalawang gabi na lamang, biglang bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kalangitan ang isang revelasyon. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
la taqum fihi abada. Sagutan at bilang paalaala, warning kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang magsasala sa lugar na yan kailanman. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, wa bayyana subhanahu maqasidahum al-khabitha fi hadha al-bana. At tiniyak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na layunin ng mga taong gumawa ng masjid na yun, at ito ay ang masamang balak nila sa Islam at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsasala. Okay? So yun yung lugar, ito yung dalil na nagpapatunay na kung ano yung intention, kung ano yung unang intention para sa bagay na yun, ay mananatili ito at makaka-apekto ito sa bagay, sa pagsamba ng mga taong gagawin ang pagsamba nila sa lugar na yon. Kahit pabigyan ito ng ibang paliwanag, kahit ba ito ay kahit pa ito ay pagandahin sa bandang huli ng sino man na magpapaganda ng paliwanag sa lugar o sa pangyayari na kanilang ginawa bilang paglaban sa Islam at bilang pagtatago ng kanilang unang layunin. Okay, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah, fihi dalilun ala fadilati Masjid Quba. So, yung pagkukwento, yung tungkol doon sa kwento, pagkatapos na ipagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasala doon, ay inutusan sila na magsala na sa Masjid Al-Quba. Okay, magsala sa Masjid Al-Quba, ito ay matatagpuan natin sa Madina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. Okay, sa malapit na kahulugan nito, ang masjid, at tunay na ang masjid na ito ay binuo sa pamamagitan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa simula pa lamang, sa unang araw pa lamang nito, ito ang mas mainam at mas karapat dapat na magsala kayo dito. Ayon sa mga mufassirun, ang tinutukoy dito ay ang Masjid Quba lisalahi niyati ahlihi radiyallahu anhum ajma'in. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung mas mainam na kanilang pagsalahan. Wa fadlu ahlihi ridwanullahi alaihim, at ang kainaman ng mga taga-Quba, at mga taong nagtayo ng Masjid Al-Quba. Wa anna hadha al-masjid baqiya lahu al-fadl fil Islam ila an taquma as-sa'a. At ang masjid na ito, Masjid Al-Quba, mayroon itong kainaman na mananatili at kikilalanin ng Islam hanggang sa araw ng paghukom. Wa yuqsadu lis-salah fihi mimman kana fil madinati iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kung sino man ang mapapadpad sa Madina sa mga Muslim, ay nararapat sa kanya na magsala sa Masjid Al-Quba bilang pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bilang pagsunod sa ayah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa. So ngayon, meron pang isang fadl o kabutihan kainaman ang Masjid Al-Quba. Mga brothers, ano yung isang kabutihan at kainaman na mayroon sa Masjid Al-Quba? Na kapag nagsala ka dito, ay ang sala mo ay mayroong reward. Okay? Yung dalawang rak'ah na sala. Rak'ata ay sala, dalawang rak'ah na sala. Kapag ito ay isinagawa mo sa Masjid Al-Quba, ano ang reward na maaaring matanggap ng isang Muslim? Okay, mga brothers? Si Brother Ruel Ibrahim Jarabata. Salamat po, Ustad. Hindi ko po alam, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kailangan malaman natin ito dahil ito ay
fadl o kainaman ng Masjid Al-Quba bukod sa iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Brother Saud, bukas ang video niya. Okay. Mashallah. Kasi mga taga-Qatar, bumisita sa Madina, inshallah, kinakailangan ay naisin din na bumisita sa Quba, inshallah. Ano po yung... Assalamualaikum Ustad. Ako ba yung nabanggit? Opo. Parang dalawang apat na. Siguro Ustad, sa pagkaalala ko, parang katumbas ng isang umrah. Ano ba yun? Ganun ba yun? Umrah? Hindi po. Hindi po. Opo. Ustad. Jazakallah khair. Okay? Ano yung katumbas ng reward na maaaring matanggap ng isang Muslim kapag nagsala ng 2 rak'ah? Parang nagsala sa Al-Aqsa. Hindi rin po. Okay? So, assignment na lang natin yan, inshallah. At kinakailangan gising ang bawat isa. Si Ustad Musa, parang na. Si Brother Abdurrahman, nabitin. Si Brother Abdurrahman, inshallah. So, ano yung fadl ng 2 rak'ah sa Masjid Al-Quba? Sige, bro. Subhanallah, Ustad, ilang beses na ako nagsala dyan. Binabasa namin doon sa wall, nakalimutan ko na. Opo. So, yan po. Ito yung dapat nating anuhin. At kung ito ay hindi natin nabanggit sa ngayon, maraming mga Muslim bumibisita sa Madina, nagsasala sa Masjid Al-Quba, pagkatapos ay hindi na ikukwento sa kanyang pag-uwi. Hindi, okay. Equal to an umrah. So, inshallah, ay ano po natin, mas mainam po na mayroon tayong dalil, mga brothers. Okay? So, inshallah, ano po natin yan? Ano yung kainaman na mayroon sa Masjid Al-Quba pag nagsala tayo ng 2 rak'ah doon? Pagkatapos natin... Ustad, yung ba yung, Ustad? Yung ba yung dating Qibla, Ustad? Hindi po ito. Bukod pa ito dun sa Masjid Qiblatain. So, meron pa yung 3 masjid sa Madina na nabanggit sa history ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidun Nabawi, Masjid Quba, at saka yung Masjid Qiblatain o 2 qibla na dito lumipat ang qibla sa panahon ng pagsasala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa Si Bray Bagajong, baka alam niya. Okay, merong sister na sumasagot. Yan. Whoever purifies himself in this house, okay? Okay. For Umrah. Mashallah. So, sumagot si Sister Maria Qibtiya. Meron siyang dalil. Inshallah. At meron pa, inshallah. Meron pang kainaman yung pagsasala sa Masjid Al-Quba. Barakallahu fikum. Sa susunod, bibigyan natin yan. Alhamdulillah. Okay? At pagkatapos nun, alhamdulillah, nalaman natin ang kainaman ng pagsasala o ang pagpili ng isang mas mainam na lugar kaysa doon sa lugar kung saan mayroong ibang intention ang nagtayo doon. So yun po yung yun yung point natin. Yung unang intention pala ay makakaapekto pa rin doon sa papaliwanag kahit gusto nilang pagandahin yung lugar na yun. Ito yung dahilan kung bakit ito ay ginawa. Kaya dapat tayo bilang mga Muslim ay maging alerto at maging mapanuri sa ganitong sitwasyon. Lalo na sa bahay dalanginan o sa mga masjid. At yung dito, alhamdulillah, pagkatapos na mabanggit ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ang dalil mula sa Quran at ang pagpapaliwanag o yung kwento na nabanggit natin, sinabi an Thabit bin Dahhat radiyallahu anhu qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibawana
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. Ibig sabihin, naiulat ni Thabit na anak ni Ad-Dahhak radiyallahu anhu, kalugdan-nawasi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi niya na mayroong isang lalaki na siya ay nangako na siya ay magkakatay o mag-aalay ng isang kamelyo sa Bawana. Isa sa mga lugar na ito ay pasok sa Madina o malapit sa Madina. At pagkatapos tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, tanong din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lugar ba na ito ay mayroong ribulto o mga ribulto mula sa panahon ng jahiliya o kamangmangan na sinasamba? At sinagot nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, wala, o propeta ng Allah. At sinabi ulit, tinanong muli ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Mayroon ba ditong piyesta mula sa kanilang piyesta o pagdiriwang? Sinabi nila, wala. At pagkatapos ay sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, "Awfi binadrika innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isakatuparan mo ang iyong pangako sapagkat hindi pwedeng isakatuparan o ipinagbabawal ang pagtupad sa isang pangako na ito ay pasuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay bagay na hindi mamayari ng anak ni Adam o angkan ni Adam alayhi salam. Ito ay naiulat ni Abu Dawud sa kanyang sunnah at ang isnad nito ay isnaduhu ala syartihima. Ibig sabihin ng isnad, yung pagkaka-narrate nito ay ayon sa kondisyon ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. So ibig sabihin ay may kalakasan ang kondisyon ng hadith na ito. May kalakasan ang isnad, kondisyon ng isnad nito, kaya ito ay katanggap-tanggap para sa atin. So alhamdulillah. So ito yung hadith na sinabi o pinili ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala at ito ay naiulat ni Thabit ibn Dahhak al-Ashhari, sahabiyun jalil, isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang isang lalaki daw ay nangako. An-nadharu fil lugha huwa al-iltizam. Ibig sabihin sa pagpapaliwanag ng an-nadhar, ang pangako sa linguistic meaning nito ay ang iltizam. Ibig sabihin ng iltizam, siya ay magiging ito ay ano ba yung iltizam? Masunod, pagiging masunurin o pagsunod. Okay? Yuqal nadhara kada idha iltazamahu, ay nangako sa isang bagay na ito kapag sinunod niya ito at kapag nag-focus siya doon. وَنَذَرَ دَمْ فُلَانْ بِمَعْنَا أَنَّهُ iltazama ay yaqtulahu. Nangako siya na kukuhanin niya yung dugo ng isang tao. Ibig sabihin ito ay nangako siya na susundin niya ang kanyang ninais na hilin ang buhay ng tao na yon. At ang tinutukoy naman sa nadr sa Sharia o sa Islam ay ilzamul mukallaf nafsahu ta'atan lillahi lam tajib alayhi bi aslin syar'i, bi aslin syar'. Ibig sabihin ay ang ibig sabihin ng nadar o pangangako, ito ay ang pag-obliga ng isang mukallaf o isang Muslim sa kanyang sarili na susundin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay na hindi naman obligado ang original na hukum o pagsasabatas nito. Mula sa mga sala, pagpapasting, at pag-hajj, umrah, sadaka, at ilan sa mga uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halimbawa, okay? Halimbawa ay nangako siya na magsasala siya sa lugar na ito kapag siya ay nakagraduate. Okay, so yun yung halimbawa
na hindi naman obligado ang pagsasala sa lugar na yon, pero dahil sa kanyang pangangako na siya ay magsasala pagkatapos niyang gumraduate o kung makagraduate siya, ay magiging obligado sa kanya yung pagsasala doon. At ayon sa kay Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, an-nadru fil asl ghayru mashru'. Ang pangangako o ang pag-obliga sa iyong sarili upang gawin ang bagay na hindi naman inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa original na hukom nito ay hindi karapat-dapat. Hindi ito isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yustahabbu lil insan annahu yanzur linahyihi sallallahu alaihi wasallam anin nadhar. At hindi mainam sa isang Muslim na siya ay mangako o obligahin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangako ng paggawa ng isang ibada dahil ipinagbawal ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pangako na kapag nangyari ang bagay na ito, ako ay magsasala o magsasadaka, ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innan nadhra la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil." Wa fi riwayatin la tanzuru. Okay? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang pangako na gumawa ng pagsamba kapag nakamtan niya ang isang gawain o hiniling niya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi dumarating o hindi nakapagbibigay ng kabutihan. Sapagkat ito, tunay na ito ay inilalabas mula sa isang madamot. Subhanallah. Lumalabas o ginagawa ang pangangakong ito o yung pagsamba na siya ay mangangako na gagawa ng pagsamba kapag nangyari yun, ito ay ginagawa ng isang madamot. At sa ibang riwaya, sa ibang pagsasalaysay ng hadith kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, huwag kayong mangangako, huwag kayong mangangako na gagawin nyo ang ganitong bagay kapag mayroon nangyari sa inyo. Binnahi, sa pamamagitan ng pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad nga ng nasabi natin kanina, sapagkat ang famadama al-insanu ala sa'a, ibig sabihin, sapagkat ang tao ay nasa kaluwagan. Maluwag tayo. Maluwag tayo na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga obligadong pagsamba na tiyak nating dapat gawin. At ito ay dapat nating, gagawin, mga obligado sa atin ay sinigurado na ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na natin dapat pang-obligaduhin ng ating mga sarili. Bigyan pa ng obligasyon ng ating mga sarili sapagkat ang mga obligasyon mula sa Allah ay sapat na para sa atin. Kaya kung uobligahin mo pa ang sarili mo dahil sa kapalit ng bagay na hiningin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tumutukoy sa pagiging madamot mo sa iyong sarili. Kumbaga, kung hindi mangyari ang bagay na yung hinihiling, o kumbaga kinakailangan mo pang obligahin yung sarili mo bago mo pasultin ang mga inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi mainam para sa isang Muslim. At ito ang bagay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At kapag inarada ay yata'abbada wa ya'ti bil ta'ati ata biha. Okay? Ibig sabihin, ang isang Muslim na ito na nangangako pa at kinakailangan obligahin ang kanyang sarili upang isagawa ang ibada na yun ay isang alipin na kinakailangan pa ang pagpukpuk. Kumbaga para siyang pako na kinakailangan pa ng martilyo para siya ay makaintindi, para siya ay magsimula ng pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa falaysat lazimatun lahu, walakinahu idha nadara warrata nafsahu. Okay? Kapag siya ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pangako, alhamdulillah, nasa kaluwagan siya. Subalit kapag inobligan niya ang kanyang sarili, nangako siya, anong mangyayari sa kanya? Under siya
sa obligasyon na siya ay sisingilin at lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala at obligado sa kanya ang pagsunod, ang pagsasagawa ng kanyang ipinangako na ito. At ang isang Muslim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat, wal yufu nudurahum. At sinabi rin ng Allah sa ibang ayat, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ay yuti' Allah, falyuti'hu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga dalil na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag nangako ang isang Muslim, obligadong sundin niya, tuparin niya ang kanyang pangako. Okay? Tatlong ayang nabanggit at isang hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan nito ay ang pagtupad sa pangako. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nangako na sundin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat niya itong sundin. Ito ang kauli-ulihang hadith na nabanggit ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah. So ang lalaking ito ay nangako na siya ay magkakatay ng kamilyo isang lugar sa Bawana. Okay? Ang nahar, okay, sa nabanggit dito, nadara ay yanhar. Ito ay isang uri o isang kataga na espesyal na pagkatay para sa kamilyo. Nahar. Yanhar, ibig sabihin ay ang pagkatay sa kamilyo sa pamamagitan ng pagtusok, pagtarak ng pagtarak ng matalas na bagay o matulis na bagay sa lalamunan o dito sa parting wadjain, parting dalawang ugat ng kamilyo na dinadaanan ng hangin at dinadaanan ng kanyang pagkain at ito ay itinatarak sa kamilyo. Na ito ay pamamaraan na ginagawa sa kamilyo. At sa baka ang tawag dito ay zaka o zabah o ang pagkatay. So pangalawa, ang bawana ismun mawdi'in bayna Makkatin wa Madina. Ito ay lugar sa pagitan ng Makkah at ng Madina. At ito ay malapit sa Makkah. Inda as-Sa'diyah, allati hiya yalamlam miqatu ahli Yaman. Wa qila annahu qaribun min al-Madina inda yanbu', falhasilu annahu ismun mawdi'in bayna Makkatin wa Madina wal Madina. Ibig sabihin, ang bawana ayon sa mga nag-ano ng geography, ito ay sa pagitan ng Makkah at ng Madina. At sinabi ng ilan na ito ay malapit sa Makkah, inda Sa'diyah. Ano yung Sa'diyah? Kapag narinig niyo yung Sa'diyah, ano yung maaalala niyo sa As-Sa'diyah? Anong maaalala natin sa As-Sa'diyah? May naalala ba tayo sa As-Sa'diyah, mga brothers? Tafsir ni As-Sa'diyah, Ustaz. Sino po? Tafsir ni As-Sa'diyah. Sa'di. Okay po, mashallah, barakallahu fiik. At ito yung lugar na nilakihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito tumigil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagkakalinga, kalinga ni Halimatu As-Sa'diyah, mashallah, barakallahu fiik. Maria Qibtiyah. So yun, kapag narinig natin ito yung lugar kung saan lumaki si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam under sa pangangalaga ni Halima As-Sa'diyah, at ito ay tinatawag na Yalamlam sa ngayon. Yalamlam na ito ang miqat. Miqat, ibig sabihin ito yung lugar kung saan nag-ihram ang mga taga Yemen o yung mga taga Southeast Asia kadalasan, kung doon tayo dadaan, itong mga taga Pilipinas, alhamdulillah. At sinabi rin na ito ay malapit sa Madina, inda Yanbu. Ito ay malapit sa Madina, na dito ay nagtuturo ngayon si Sheikh Abdul Khaliq At-Tahi. Sheikh Abdul Khaliq At-Tahi doon siya, sa Yanbu. At ganun din si Sheikh Abdurrahim. So doon sila sa Yanbu madalas. At alhamdulillah, doon tayo kumbaga doon tayo
madalas pumapasyal nung tayo nasa Saudi. Alhamdulillah. Ang hassle, ibig sabihin, ang tinutukoy dito, ito ay ismu mawdi'. Ito ay pangalan ng lugar, Bawana. Pag narinig natin, wala nang iba tayong kaliwanag. At tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lugar ba na ito ay mayroong ribulto o mayroong mga ribulto mula sa panahon ng kamangmangan o jahiliya na sinasamba? Ibig sabihin, ay tiniyak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung meron ba talaga o mayroon noong una at ito ay ngayon ay wala na o inalis ngayon. Ibig sabihin, nung una pa, mayroon ba ditong rebulto at ito ay tinanggal ngayon? Ibig sabihin, ay nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah. Yani, wa uzil al-an. Ibig sabihin, mayroon ba noon na ngayon ay inalis na o alis na? So, ano ang wasan? Ano ulit ang pagpapaliwanag natin sa ribulto? Ano ang kaibahan ng ribulto at anito? Ang ribulto at anito. Okay, si Brother Abdurrahman. Yan. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kung hindi ko nakalimutan po, yung Ustad, yung ribulto, yung mga nakikita natin na ginawa ng mga tao mula sa kahoy, halimbawa, tapos yung mga anito, parang hindi siya nakikita. Allahu a'lam. Okay, barakallahu fiik, masyaallah. Meron pong kulang kasi ito pong pareho, yung ribulto at saka anito, pareho pong nakikita. Okay, parehong nakikita. Di So, yata nasa isip ni Hindi yata po yung nasa isip nyo. Oo. Alam nila. So, kaya kailangan, natin, i-review. Ano ang pagkakaiba ng ribulto at anito? Kasi sa Arabic po, ito ay wasan at saka sanam. Wasan at saka sanam. Yung wasan, ito yung ribulto, yung sanam, ito yung anito. Opo. Oh. Last week lang yun. Last week lang na naitalaki ni Sheikh Omar yun, inshallah. Fresh Okay, pa. yung wasan pala, ito yung anito, yung sanam, ito yung ribulto. Okay. Ano yung kaibahan ng anito at ng ribulto? Spirits, hindi po. Sister Maria Quintia, hindi po ito yung spirit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subukan niya natin, Ustad. Hindi ko Sige, sure, sige. pero parang gusto ko kasing yung ribulto ba, Ustad, yung di ba? Parang yung mga nakaano sa Diyos Losan talaga. Yung mga Oo. ribulto, yun yung ginawa nilang ginawa nila ng yun yung tawag dito, mga structures na yari sa kahoy at sa bato. Oh. Ngayon yung anito, kung yung gamit sa anito, parang yun naman yung tao na sinampan nila, yung ba yung Ustad? Medyo malapit ka pero hindi pa rin ito talaga. Okay? Mashallah. So sabi ni Sister Maria, nabanggit ni Sheikh Omar yun last week. Yung nabanggit pinagkaiba. natin yung Sunday. Sabi ni Sister Mariam Salvador, anito galing sa pagano? Okay, malapit po doon, mashallah. Anito ay galing sa pagano. Kadalasang umano ng anito ay ang mga pagano. Pero mayroon ding ribulto ang mga pagano. Okay po. At ang anito ay mas general na pangtawag sa mga lahat ng sinasamba maliban. Ayun. Masasabi ko yung sagot. Okay. So, sirit na po. Ustad, Tatry ko lang po. Ayan, tatry daw ni Brother Wilbert, mashallah. Pero one word lang po lahat. Sige po, sige po. Sige po. Yung ribulto, walang buhay. Mashallah. At yung yata ay paras. Ito? Yung ribulto po na may itsura na parang buhay. Opo. At yung anito po na walang buhay, para pong gano'n. Allahu Akbar, Correct na mashallah. lang po ako. So, yung po, para jazakallah khair, Brother Wilbert, nakuha niya yung keyword. Ang ribulto, ito yung mayroong itsura, mayroong larawan na parang buhay. Tulad halimbawa ng ribulto ng tao, ng isang
halimbawa ay Santo Niño, yung Niño, ganyan, yung Nazareno, rebulto ito, di ba? So, simpleng pagtingin, yun yung kilala natin. At yung anito naman, ito ay ang lahat ng mga sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang specific na itsura, walang tiyak na larawan, tulad ng bato, puno, at iba pa. Tulad ng bato, puno, kahit yung mga parte ng mga hayop, di ba? Mayroong mga hayop na sinasamba. Ang tawag dito ay anito o wasan sa Arabic. So yun po yung ano natin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Brother Wilbert Alejandro. Nag-take note siya. Di ba? Alhamdulillah. So ito yung makainaman ng pagte-take note. Hindi po ay. So hindi kapansanan o hindi ito kasamaan na tayo ay magsulat kapag tayo ay mayroong naririnig na dapat at mahalagang bagay nating malaman at isulat. Alhamdulillah. Okay, bilang pagpapatuloy, so tinanong ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mayroon pang rebulto, sinagot sa kanya, wala o sugo ng Allah. Ibig sabihin, ito yung direktahang pagsagot sa tanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, tinanong muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang kapistahan doon na nangyayari o ginaganap? Sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit tinawag na Eid ang Eid? Okay? Tanong ulit, bakit tinawag na Eid ang Eid? Malapit na sa atin, malapit na nating maano ulit yung Eid ngayon. Eidul Adha. Bakit ito tinawag na Eid? Ustad, try lang po. Bismillah. Sige po, bakit mo tinawag na Eid? Ang Eid. Ustad, yata kapistahan o parang kung hindi ako nagkamali, kaarawan ng mga Ustad, ng mga sinasamba. Halimbawa, San Isidro. Yun sa atin, ewan ko. Okay, mashallah. Barakallahu Rahman. So Si Brother Saddam. May dahil yata. Ustad, assalamualaikum. Eid po, Ustad. Eid galing sa word na ada. It means bumabalik. Bumabalik. Allahu Akbar. Mashallah. Eid ay nanggaling sa katagang sa Arabic word na ada yaudu, adatan, audu ay yatakarrar min zamanin awil makan. Ibig sabihin ay paulit-ulit, nauulit kada taon. Kaya ang Eid o kapistahan ginagawa noong Jahiliya, ito ay kilala ng mga Muslim. Noong panahon ng kamangmangan ay ganito rin yung Eid na kinikilala na sa panahon ng mga Muslim. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ganun din ang pagpapaliwanag o ang pagbibigay ng meaning ng panahon ng Jahiliya, tiniyak sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala nang iba pang Eid ang tatanggapin sa atin maliban sa dalawang Eid. Yung dalawang Eid na ito, Eidul Adha at saka Eidul Fitr. O Eid sa panahon ng pagkatay at Eid sa panahon ng pag-iftar sa Ramadan. Ito yung natin. Kaya kumbaga ang Eid na tinatanong dito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung Eid ng mga Jahiliya o yung kapistahan nila na nauulit dahil sa kanilang mga anito at kanilang mga rebulto. So sinagot nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala, usugo ng Allah. At nung narinig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tuparin mo ang iyong pangako at iyong inubliga sa iyong sarili sapagkat walang pangako na dapat tuparin kung ito ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa bagay na hindi pagmamayari ng anak ni Adam alayhi salam. So, okay. Alhamdulillah, asyahid o yung dito, ang witness o yung tumutukoy sa hadith sa topic na ating pinag-uusapan ay ang
parte ng pagtatanong ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad? O mayroon pa na ribulto, meron bang anito mula sa mga anito ng jahiliya na sinasamba sa lugar na ito? At ganun din yung pagtatanong ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang kapistahan na nagaganap dito mula sa kapistahan para sa kanilang mga anito? Ito ang dalil na hindi dapat magkatay ng hayop, maging ito man ay para sa Allah sa lugar kung saan ito ay pinagkatayan o pinag-alayan ng iba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagprotekta sa ating mga samba para sa Allah subhanahu wa ta'ala at upang ito ay maging pure at malayo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa pagkakataong ito ay natapos natin ang pagpapaliwanag sa aya at sa hadith na banggit ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, at babanggitin natin yung mga mas'ala o yung mga dakilang mga aral na binanggit ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah bilang pagpapaliwanag sa aralin na tinalakay natin. Alhamdulillah. Una, ang pagkatay ang nadabah ibadatun la tajuzu li ghairillah. Tulad ng ibinigay sa atin ng nakaraang aralin sa ikasampung kabanata, na ang pagkatay ito ay dakilang pagsamba na hindi dapat ialay sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pag-aalay ay dapat para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pangalawa, fihi mashru'iyatur ruju' ila ahli al-ilm, su'al ahli al-ilm. Ibig sabihin, dito sa aralin na ito ay makikita natin ang kalagahan at ang kainaman ng pagbalik sa mga nakakaalam tungkol sa bagay na gusto nating malaman. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanungin nyo ang mga nakakaalam sa bagay na hindi niyo malalaman. Ano yung tumutukoy dito? Yung pagtatanong ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtanong sa bagay na hindi siya, na gusto niyang siguraduhin, what more pa tayo na hindi propeta at hindi sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At maging yung sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pangatlo, ang hadith na ito ay tumutukoy, okay, ang hadith na ito ay tumutukoy, dalilun ala mashru'iyyati tathabbutil mufti min halil sa'il. Okay, ang hadith na ito ay tumutukoy at sa pagbibigay ng warning. Okay? Isang mufti o sa isang sasagot sa katanungan na kinakailangan maging malinaw sa kanya ang sitwasyon ng nagtatanong. Hindi yung sagot lamang tayo ng sagot. Tatanungin tayo, kamusta yung lugar na ito? Sasabihin natin, alhamdulillah, okay yan. Okay yung lugar na yan. Hindi pa natin alam kung anong lugar yung kanyang tinatanong o kung ano yung sitwasyon. Sasabihin kagad, okay. O sasabihin, pwede bang kumain ng ganitong pagkain? Halal ba ito o haram? Karamihan o yung iba, sinasabi nila, haram yan, halal yan. Nang hindi nila alam kung ano yung intensyon ng nagtatanong. Maaring ang intensyon ng nagtatanong ay para mas magkaroon siya ng, kumbaga, magkaroon siya ng paraan para ito ay may paliwanag sa mga tao. O di kaya yung iba dahil siya ay gusto niyang magkaroon ng kita. Wallahu alam. Kinakailangan bago tayo sumagot, kung ikaw ay isang mufti o napagtanungan, ay alamin mo ang sitwasyon ng nagtatanong at ang bagay na itinatanong. Ito yung nakita natin mula sa hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagtatanong niya ay siya ang tanong. At pangapat, syahid fi hadha al-bab annahu la yudbahu lillahi bi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Ay bawal ang pagkatay o pag-alay ng hayop sa lugar, maging ito man ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lugar na pinagkatayan o pinag-alayan para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay daan tungo sa
pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa shirk. Ang ikalima, ang kadelikaduhan ng pag-alay o pagkatay ng hayop para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito, sapagkat sa pintuang ito, yung pagpabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar na pinag-alayan o pinagkatayan ng iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ipinagbawal, what more pa yung nag-alay o nagkatay ng hayop para sa iba maliban sa Allah. Diba? Pinagbawal yung kakatay, pag-aalay doon sa lugar na yun, what more pa yung pagkakatay. Tulad ng sinabi, ito, kakatay para sa iba maliban sa Allah, ito ay shirk akbar o malaking uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay hindi patatawarin ng Allah kung hindi magtawba ang taong gumawa nito at siya ay mananatili sa impyerno. At yung ika-anim, wujubul wafa bin nadr idha kana nadru ta'a. Ang magiging obligado sa pagsunod o pagtupad sa kanyang ipinangako kung ang kanyang pangakong gawin ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-anim, ito, ang nadru, idha kana nadru ma'asiyah, ang pangako kapag ito ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nararapat sa isang Muslim na ito ay tuparin o sundin. At sa isang bagay na hindi niya pagmamayari, halimbawa, ito ay kumbaga hindi niya pagmamayari, halimbawa pinangako niya na ibibigay niya yung bagay na yun, hindi naman pala niya pagmamayari, hindi niya yung kayang pa rin. Okay? At sinabi ng ilan sa mga ulama na meron silang ikhtilaf. Hal alayhi kafaratu yamin aw la ala qawlain. Arjahuhuma laysa alayhi shay. Ibig sabihin ng kafara, meron pa ba siyang ibang kabayaran maliban doon sa kanyang pagtatawba or hindi pagsasagawa ng kanyang ipinangako? Mayroong dalawang kasagutan o dalawang opinyon ng mga meron siyang kafaratu yamin. Ibig sabihin ay ang kumbaga ito ay bayad dahil sa hindi niya pagtupad sa kanyang pangako. O yung pangalawa, sinabi nila na wala na siyang dapat pang gawin o bayad. Okay? So at ayon sa sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, hindi na siya magbabayad at wala nang kailangan pa siyang gawin kundi ang magtawbah o magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-walo na kaaral na makukuha natin dito, ang hadith na ito ay dalil ala tahrim nadril ma'siyah. Ito ay tumutukoy sa pagiging haram ng pangako kung ito ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad halimbawa ng mga ngako na ikitil siya ng isang kapatid o ng isang tao at kaya ay siya ay mangangako para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangangako na siya ay magkakatay o mag-aalay para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at di kaya ay ang nadrul dabah fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Di kaya ay ang pangako na siya ay mag-aalay sa lugar kung saan ay ginaganap dito ang pag-aalay para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay hindi dapat gawin, hindi dapat sundin at hindi dapat isakatuparan. At itong dalil na ito ang tinutukoy natin, yung dalil na nabanggit ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hanggang dito na lamang. Alhamdulillah, naway naging malinaw sa akin ang pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagkatay ng hayop, maging ito man ay para sa Allah, sa lugar kung saan ay nag-aalay ang isang musyrik o ang hindi mananampalataya para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.